Pinakamamahal na Panginoon, praise God. At bago po ako dumako mga minamahal sa aking pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We always remember and cherish the blessing and preaching of our dearly beloved Honorable Pastor, Willis Almeida. Praise the Lord, our beloved dearly Honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Praise God. The greetings to all beloved Almeida family, beloved preacher, beloved workers, beloved brethren and visitor. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pagkakataon ito mga kapatid, nais ko pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon kung saan ay sabi ko nga po mga minamahal, dekada na yata akong hindi nagpatotoo. Purihin ang ating dakilang Diyos. At na-miss ko po mga minal yung paghahayag na mga patotoo. Praise the Lord. Kaya nais ko pong pasalamatan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon na yung bang lingkod, hindi man po ako karapat-dapat ay isa po ako sa tinawag ng malapan sa banal na ministeryong ito dahil po sa panalangin ng tao ng Diyos sa katauhan po ng ating beloved evangelist Willis Almeida. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Kung saan po mga minamahal, balikan ko lamang po year 1990, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, first week ng April. Ay yung bang lingkod, mga kapatid ko, ng mga panahon na yun ay, kumbaga, ay lasing-lalasing sa alak, sapagkat ang ibang lingkod po ay masasabi ko po na kung meron man mga lasinggerong tinatawag, mga kapatid, ay ako po siguro ang number one. Sapagkat nung araw po, mga minamahal, sa loob ng isang araw na hindi pa ako makaamoy ng alak, malungkot po ang aking buhay. Kinakailangan palaging merong alcohol sa katawan. Ganun po ang buhay ko nung araw, mga minamahal. Punong-puno po ng bisyo, paninigarilyo, sugal, sabong, lahat ng bisyo na ay taglay ko po, mga minamahal. Kaya yung aming buhay noon ay masasabi kong meron din kasiyahan, pero lamang po yung problema sa aming tahanan. Dahil nga po sa mga bisyo na taglay yung ibang lingkod, mga kapatid. Bagamat itong araw po, mga minamahal, mga panahon na yon, ako din naman po ay dumadano na rin sa iba't ibang tinatawag na congregation. Hindi na po ako magbabanggit, mga minamahal, kung anong congregation man yan, mga kapatid. Ay ganun pa rin, mga minamahal, yung buhay ko talagang napakagulo. Wala pong katahimikan, mga minamahal. Subalit, isang araw po, mga minamahal, ako po ay nagbukas ng telebisyon. Lasing na lasing po yung ibang lingkod. Nagbukas po ako ng TV na hindi po sinasadya, nasa Channel 13. Kasalukuyan po ang ating beloved pastor nangangaral ng Ebanghelyo. At ang topic pa po niya ay One God. Yun po ang nakatawag pansin sa akin, mga minamahal, dahil yung pinanggalingan kong pananampalataya, ito po yung mga Trinitarian in person o Trinity ang inaaral, mga kapatid. Kaya ang nakatawag pansin po sa akin doon, yung binanggit ng ating pastor na kapag hindi ka nakakilala sa Diyos, pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta. At bagamat nung pagkakataon na yun, mga minamahal, ako po ay lango sa alak, mga kapatid, para bang nabuksan yung kaisipan ko, anong ibig sabihin ng pastor na to, dahil hindi ko pa naman po siya kilala nung araw. Totally hindi ko po kilala ang ating beloved pastor. Kasalukuyang nangangaral siya, hindi ko po siya kilala, mga minamahal. Kaya, napokus po yung aking pakikinig. Parang nawala po yung aking pagkalasing, mga minamahal. Ang ginawa ko po, naglagay ako ng mainit na tubig sa baso, mga minamahal. Ininom ko po yun, dahil parang naimasmasan po ako ng pagkalasing, mga minamahal. At tinapos ko po yung pangangaral ng ating beloved pastor. Sa ganung paraan lamang po, mga minamahal, yung pangangaral na lang sa telebisyon na yon ay nagkaroon na po ako ng conversion. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kakaiba po ang pangangaral ng ating beloved pastor, mga minamahal, hindi salita lamang, mga kapatid, kundi meron pong lakip na kapangyarihan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dahil kung walang kapangyarihan na lakip ang pangangaral ng ating beloved pastor, yung pagkakataon na yon, mga minamahal, makumbinsi ba ako? Wala naman po nag-share sa akin, television program lang. Kaya sa pamamagitan po, mga minamahal, ng television na yan, mga kapatid, ang lumabas sa labi ko, sabi ko, sa linggo, hanapin ko yan.
nung i-plus po sa television yung address ng gawain, Amoranto, Quezon City, mga kinasabaduhan pagdating po ng aking beloved wife, sabi ko, meron akong napanood sa television na spiritual program. Sabi ko sa kanya, hanapin natin sa, bukas, araw ng linggo. Pero ang sabi nga po ng aking beloved wife, para bang yung ibig niyang sabihin, mga minamahal, kahit saan ako dumalo, kahit anong puntahan kong pagsamba, dahil nga po, noong mga panahon na yon, minsan nagpapaalam din ako sa kanya, dahil doon po sa lugar namin, mayroon nga pong mga Christian group din doon. Dumadalo po ako roon, mga minamahal. Ang problema po, pag uwi ko, ayun, hila-hila na yung kabilang paa sa kalasingan. Ganun po. Subalit, nagpasya po talaga ako. Hanapin namin, hinanap namin yan sa dako ng Quezon City. Nakuha naman po namin mga minamahal. Hindi na po kami nagdalawang isip. Nung nagpatanggap, lumapit kami sa harap. Tinanggap namin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diretso bautismo na kaagad, mga minamahal. Kahit ako po'y bautismo na rin sa ibang pananampalataya. At doon po nagsimula yung aking paglilingkod, mga minamahal ko, hanggang sa kasalukuyang ito. Kung hindi po ako nagkakamali, 35 years na rin po yung bang lingkod na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan ng Diyos. Napakaraming pagsubok, mga minamahal. Hanggang ngayon, may pagsubok. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, yung Kristiyanong walang pagsubok, mga minamahal, magtanong na tayo sa mahal na Panginoon kung nasa kamay pa niya tayo. Pero pag Kristiyano ka, na ang pagsubok ay palaging nariyan, dahil ang pagsubok sa atin, mga minamahal, pagpapala po ito. Amen? Wag lang po tayong tatalikod, mga kapatid, kung may pagsubok tayo sa buhay. Dahil kapag tumalikod ka, tapos na ang iyong kaligtasan. Amen? Pero kapag tayo sinusubok, mga minamahal, sa iyong bang lingkod, mga kapatid, ang pagsubok sa akin, pagpapala. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit man sa kasalukuyang panahon, ako po'y nakalugmok sa pagsubok, pero hindi ko lilimutin ang turo ng ating mga minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Pag nilimot natin ang turo nila, mga minamahal ko, yung binilang mong dekadang paglilingkod, masasayang po ito. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa kapanahon ng ito, mga minamahal, ako po'y nakaharap sa isang napakalaking pagsubok, pero ang aking pag-asa lamang sa mahal na Panginoon, maging sa prayer ng lahat ng ating mga minamahal na kapatid sa mahal na Panginoon, dahil doon tayo aasa, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, magpanalanginan tayo, mga kapatid. Kaya, sino bang nasa pagsubok? Ipanalangin natin sila. Ako nasa pagsubok ngayon, ipanalangin niyo po ako. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya, hindi ko nakahabaan, mga minamahal, dahil kung hahabaan ko ang aking patotoo, loobin po ng mahal na Panginoon. Nung araw po kasi, nung ako po baguhan pa lang, lagi ako nasa pulpito nagpapatotoo. Ngayon, naalala ko mukhang dekada na yata ako hindi nag-testify. Sabi ko, magpatotoo ako kahit hindi ako nilapitan. Sabi ko, mag-testify ako. Pasalamatan ko ang Diyos na may-ari ng ating buhay. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal. Kaya ang lahat ng pasasalamat, pagpupuri ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.